Kung sino man gumawa ng speech niya, i-fire niya. To be very frank, bakit President Marcos Jr.? Precisely because pinagmukha kang elitista at pinagmukha kang elitistang presidente na nasa taas, nasa ivory tower at malayong malayo ka sa mga normal at regular na Pilipino. Kasi ang pagbili ng suka sa sa tindahan, to be straightforward about this, is lahat ng Pilipino, kahit nga ako na nasa middle class, nagbibili ng suka sa tindahan, kahit maliit na tindahan, kapag nawawalan ka ng suka. It's a representation of regular Filipinos na yun ang ginagawa. Now, yung kanyang ginawang framing na yung kabilang partido or yung ibang kandidato na hindi nasa kanyang slate ay parang bumili lang ng suka is a very demeaning. Very demeaning yan sa mga kumakandidato na hindi nasa slate nila, at demeaning siya with reference to regular Filipinos who are not elite. And there's only 1% of our population are on top na elite talaga, na hindi bumibili ng suka sa tindahan dahil may meron silang mga butlers or may mga yaya sila na bumibili at hindi sila bumibili sa maliliit na tindahan at bumibili sila sa mga social na grocery. Yun yung yun yung optics dyan kung i-analyze mo at content analysis ang gagawin mo sa statement ni President Marcos Jr. So parang sinabi mo na where the elites sila, mga mababang tao at mababang klaseng tao. Ganun naman talaga ang ang implication yon. Sinasabi niya kami magagaling, kami elitista, kami ang mga the best. Sila wala yan kasi parang bumibili lang na ng suka yan sa tindahan. So parang dinimin mo. Hindi niya naintindihan na the base of the Philippines is a masa. At lahat ng tao may ganong klaseng ginagawa everyday. Problema sa mga tulad ni Tarela is sweeping kung magsalita. Naturing ang spokesperson ng South China Sea sa Tarela, pero hindi niya dinidiinan ang distinction ng tinatawag mong international level at domestic jurisdiction. Dapat alam niya to, spokesperson siya, my God. Ano ba, spokesperson ka, dapat naglilinaw ka ng issue. Ganun yun dapat. Hindi yung sweeping ang mga statement mo as if like internationally recognized, legally binding. Come on, give me a break. We're not stupid people here. Bumibili ng suka, bumibili ng kung ano-ano sa tindahan. So, I don't understand why yun yung hindi ko maintindihan sa proclamation rally na yan eh. Bakit ganyan ang mga lumabas sa bibig ng presidente? Una, yung South China Sea. Ang optics is we are anti-China, they are pro-China. Which is wrong. Which is a very unbecoming of a president for me as far as I'm concerned, because that is a very sensitive issue. The South China Sea, you don't play with it and you don't manipulate the issue just for the sake na mayroon kang mga kandidato na pinopromote, kasi pwede mo namang gawing iba yun eh. Pwede mong gawan ng paraan na mapromote mo pa rin sila not in the sense. Ngayon, there's also a distinction. Kami ang hindi bumibili ng suka sa tindahan, so we are elite, we're good and all that. Sila, parang bumili lang ng suka, sila ay mababang uri sa amin. At wala silang class, wala silang K. Which is also not true. Kasi kung titingnan mo rin yung ibang mga kumakandidato, they also have their credentials, they also have their track record, they're very intelligent people. Well, many of them, I would not say all, but I would presume, mga tulad ni Kong Marcoleta, very smart and intelligent people, they have their track record. So why would you possibly coin them as parang bumili lang ng suka? Diba? Parang ganon. Bakit? Si Pastor Kibuliban, kumakandidato, parang bumili lang ng suka? Parang, my God! Yeah, maybe hindi siya ganon kayaman tulad ni Bongbong Marcos or ng mga senador na mga whoever na sumatakbo sa kanyang slate, but that doesn't mean na wala siyang dignidad or mababang uri siyang tao. Diba? Ganon ang distinction ng optics eh. Kung i-content analyze mo siya. Pero so sa akin, parang nato-turn off ako na ganon ang kanyang, parang nakaka-turn off eh. Kasi pwede mo namang gawan ng ibang optics yan eh. Pero ganyan ang kanyang nasabi doon sa kanilang proclamation rally na parang Diyos ko Lord. Yes, Prof. Mr. President, i-fire mo kaya kung sinong gumawa ng speech mo. Kung may gumawa ng speech mo, malay ko ba kung sa'yo galing yan, di ba? Yes, Prof. Ano kaya yung implikasyon nito sa slate ni BBM? Well, kung ang mga Pilipino nag-iisip at kino-context analyze nila yung mga sinabi doon sa proclamation rally ng partido ni BBM at i-contrast niya doon sa halimbawa, yung PDP Laban, kasi ang PDP Laban, alam ko ngayong araw na to nagkaroon ng proclamation rally, nandun kayo ng mga senador. Anong mga sinabi doon? Make a contrast, make an analysis. Tingnan nyo kung sino ang mga kandidato na tingin nyo would represent the Filipino people really and would never demean the Filipino people. Probably you can have an idea kung sino iboboto nyo. Kasi ganun yun eh. Hindi dapat maging yung election kasi ngayon, dapat maging election to na ang mga Pilipino ginagamit ang utak para tignan kung sino ang iboboto nila at sino ang hindi. At ginagamit din ng utak dapat ng mga Pilipino tignan kung paano dinadala ang diskurso ng mga importanteng issue na kinaharap ng bayan at hindi lamang nagre-rely sa mga sound bites or optics na minsan nakaka-off.